yung mga kabataan, yung mga teenagers na may fling-fling, may mga crush-crush, ano ba dapat ang attitude ng mga magulang sa ganyan? Well, kasi at this stage, yun yung mga marami silang developmentally, yung hormones, diba? Yun yung pausbong pa lang, diba, Doc Rica? So, kailangan sinasabayan niya ng turo, sinasabayan ng conversations, ng gabay, ng pakikipag-usap, kung ano yung mga nararamdaman. Kasi madaling ma-in love eh. Kaya nga tinatawag natin falling in love. Gravity. Walang ka-effort yan. Pero kailangan may konting pagmumuni-muni and then analysis at pinapaandar din ang utak. So kailangan doon pumapasok yung guidance ng mga magulang. Kailangan pagka ang anak nyo po nagtanong, Mami, may crush ako sa school, ano ba dapat ang sasabihin ng mga magulang na para magkwento talaga yung anak? Siyempre. Usually, dapat una kalmado. Pag nag-react kayo na, ano? May crush ka na bata ba? Ay, hindi na magkukwento sa inyo ang mga anak nyo. Oo. So, tapos ang susunod na, talaga? May crush ka? Anong gusto mo sa kanya? Bakit mo siya naging crush? Una, ano sabihin ng crush? Siyempre, tanong mo muna kung pareho kayong definisyon ng crush, diba? Baka naman, crush lang naman pala sa kanya, gusto lang yan tingnan. Ikaw naman, iniisip mo na, naku, magbo-boyfriend, mag-girlfriend, anak ko. Medyo malayo na yun. So, dapat kalmado lang, huwag masyadong mataranta. Correct. Relax, calm down, do not panic. And then ask, ano ibig sabihin ng crush relax, sa'yo? Relax, calm down, do not panic. Parang Lindol lang. Doc food. At saka, ano nagustuhan mo sa kanya? So, hanapin natin kung ano yung... Kasi ang purpose ng crush, kaya tayo nagkakagusto, hindi naman lahat tayo pare-pareho ng type, di ba? Yung iba mahilig sa matangkad, yung iba sa petite, yung iba sa voluptuous, yung isa payat, o mga ganyan. So, personality, gusto, tahimik, yung iba maingay. So, may purpose yung crush, doon ka na ma-magnetize, doon ka na-attract. So, importante, tulungan natin yung ating mga anak maintindihan bakit ako nahulog o bakit ako natatypan ko yung isang taong ito. So, pwede magsimula sa physical. Kasi gusto ko singkit siya. Kasi gusto ko, mahaba buhok or matipuno or kung ano man, physical. And then, mapupunta na yon sa personality. Funny, humorous. Okay. Hanggang sa, hopefully, umakyat na siya sa character. Kasi mabait, responsable, mami. At saka, magalang. Yung mga ganyan. Halimbawa po, bata, as in 7 years old. Yes. Mami, may gusto ko doon sa classmate ko. Yes. What did you like about, nagustuhan mo sa kanya? Ganyan na ako meron akong teenager So, mula 6 years old, may crush na yan. So, meron na kaming listahan ng qualifications. Tama ba yung tinuturo ng mga magulang na anak, pag maghahanap ka ng girlfriend o boyfriend, dapat ganito, mayaman, yung mga ganito, ganyan. May mga, sinong mga magulang yan, ganyan. Values natin yan. So, yan, mahalaga yan sa magulang. Pwede mo ipaliwanag sa anak mo kung bakit mahalaga sa'yo yan. Pero hindi natin maasahan na 100%, yun din ang hahanapin nila. Pero kung halimbawa, ito ay value na nakuha niya, halimbawa, di man mayaman, di kailangan ako kasi, halimbawa, ang yaman nawawala yan pero kung masipag, maabilidad, yung mga ganon. So pwedeng, kung talagang value mo yung mayaman, paliwanag mo bakit. Kung value mo magalang, madasalin, or may isang salita, yung mga ganun na values, bakit din? So, pwede, may qualification siya. So, habang nga may crush, diba? May qualification siya. Tapos, meron ka rin mga ipopropose na tulad niya ng gusto mo, kung ano yung mga hinahanap mo. Kwalifikasyon na dapat kapareho natin ng relihiyon, kapareho natin ng, kumbaga, sana parehong culture, mga ganon, di ba? Sana. Again, proposal mo yan. Hindi necessarily na masusunod kagad yan ng ating mga anak kasi iba sila sa atin. No? Pero pwede mong isabihin, ito kasi ang advantage niyan, ito pros and cons, na ang iyong makakasamang partner someday ay may ganyang qualifications. Pero sana hindi 7-year-old yung kausap mo, Kung mga tanda-tanda. may mga bata, may mga sabihin natin teenager. Sabihin natin teenager mga na yan.